Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na si Bulang. Taong 1983, Sara, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong matalik na kaibigan si Bulang na itago na lang natin sa pangalang Marites. Nakasaad sa kwento ni Ate Rose yung totoong pangalan ni Marites. Pero kasi hanggang ngayon buhay pa rin siya. Kaya mahirap na kung mababanggit natin yung totoong pangalan niya. Itong si Bulang at si Marites, sobrang matalik talagang magkaibigan. As in, sabay silang lumaki, sabay silang nakatapos ng pag-aaral, at iisa lang sila ng trabahong pinapasukan. Kilala din ng pamilya ni Bulang itong si Marites. Maski si Bulang, kilala ng pamilya ni Marites. Pero sa pamilya nito, 3 lang sila. Nanay niya, tatay niya, at siya. Di tulad sa pamilya ni Bulang, marami sila sa bahay. Halos sa loob ng maraming taon, ilang beses na ring nakitira si Marites sa kanila. Literal na tira. Doon siya kumakain, naliligo, tapos tabi pa sila sa kwarto. Kapatid. At hindi ibang tao ang turing niya kay Marites. Nag-iba lang ang lahat nung bigla na lang siyang iwan ng mga magulang niya. Wala namang maibigay na sagot si Marites kung bakit ginawa sa kanya yon ng mga magulang niya. Bumagsak ang buhay niya nun. Yung dati niyang kaibigang masiyahin at palaging nakangiti, naging parang manhid. Palagi na lang itong tulala, mahirap kausapin, at malungkot. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho niya. Kaya labis-labis na nag-alala itong si Bulang sa kanyang kaibigan. Araw-araw walang patid. Hinahatiran niya ito ng pagkain sa bahay, tapos kinakausap niya. Ang kaso lang, lahat ng pagkaing dinadala niya doon, napapanis lang. Tinanong niya si Marites kung anong gusto nitong kainin, para yun na lang ang dadalhin niya sa bahay niya. Ang naging sagot lang nun sa kanya, "Hindi ko alam. Para ako palaging nauuhaw. Kahit umiinom ako ng tubig, hindi nawawala yung pagkauhaw ko." Hindi naman nila alam pareho kung anong dapat nilang gawin. Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unti nang nagiging maayos si Marites. Bumabalik na siya sa dati. Pero sobrang payat na nito. Para na siyang butot kalansay. Kasi talagang hindi siya kumakain eh. Literal na puro tubig lang siya. Natakot na si Bulang sa sitwasyon ng kaibigan niya. Kaya naman sinabihan niya na itong magkakain. Halos yan lang palagi ang bukang bibig ni Bulang kay Marites kapag andudun siya sa bahay nun. Siguro napuno na si Marites, kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda kay Bulang. Ang sabi niya, "Kahit ako gusto kong kumain, pero sa tuwing tinitikman ko yung mga dinadala mong pagkain sa bahay, nasusunog yung dila ko. Ang papangit pa ng lasa ng dinadala mo." Nabulyawan niya yung nag-iisang kaibigan niya na nag-aalaga sa kanya. Siyempre nagtampo si Bulang. Inisip na lang niya
Merong nararamdaman yung kaibigan niya. Kaya siya napagsalitaan ng ganon. Pero matapos ang araw na yon, hindi na siya ulit pumunta pa kila Marites. Medyo nagtanim siya ng sama ng loob sa kaibigan niya. Kasi naman, masakit talaga yon, di ba? Ginagawa mo na nga lahat para sa kanya, tapos gaganunin ka pa. Tumutok muna si Bulang noon sa pamilya niya at trabaho niya. Nilingon sa bahay ni Marites, hindi na niya ginawa. Tiniis niya talaga yung kaibigan niya. Kasi ang gusto niyang mangyari, si Marites ang pumunta sa bahay nila para humingi ng tawad sa kanya. Pero wala. Kalahating taon na ang lumipas. Walang Marites siyang nakita para humingi ng tawad. At dito na din nagsimula ang kuro-kuro na isang aswang, si Marites. Isang hapon habang naglalakad si Bulang papauwi sa kanila, hinarang siya ng isang matandang lalaki na kapitbahay nila. Ang wika nito sa kanya, Bulang, yung amiga mo hindi mo na ba napupuntahan? Nako, iwasan mo na yung taong yon, ha? Aswang yon. sagot ni Bulang. Ho? Si Marites ho ba? Hindi ho aswang yon, Manong. Matagal ko ng kaibigan yun eh. At saka, paano niyo ho nasabing aswang? Ang sabi sa kanya nung matanda. Sandali. Nando! Halika. Kausapin mo yan si Bulang. Ayaw maniwala eh. Si Nando, isang binatilyong naglalako ng isda sa lugar nila. Tanong ni Bulang kay Nando, totoo ba yung sinasabi ni Manong? Aswang si Marites? Paano? Wika ni Nando. Oo, Manang. Kasi nung madaling araw na papunta ako sa Talipapa, nakita ko si Manang Marites eh. Nakatuwad sa may bandang ilog. Akala ko may hinahanap lang. Pero hinabol ako eh. Tapos habang hinahabol ako, tawa ng tawa. Paglingon ko sa kanya, ang lalaki ng ngipin tapos ang laki ng mata. Natawa si Bulang sa kwento ni Nando. Sagot niya, Ha? Nakatuwad tapos sahabulin ka? Paano yun? Oh, halika. Samahan kita ha. Pakita ko sa'yong hindi yun aswang. Mabait yun, di ba? Hinawakan ni Bulang yung braso ni Nando. Pero pumiglas ito sa kanya at sinabing, Ayoko, Manang. Natatakot ako eh. Ikaw na lang. Biglang takbo si Nando papalayo sa kanya. Ang sabi nung matandang lalaki, Ano? Naniniwala ka na? Aswang yung amiga mo. Pero hindi naniniwala si Bulang sa kanila. Natatawa pa nga siya eh. Ang sabi niya pa sa matanda, Halika, Manong. Puntahan natin siya. Tingnan natin kung talagang aswang. Halika. Naglakad si Bulang at yung matanda papunta sa bahay ni Marites. Nung makarating sila doon, kinatok ni Bulang yung bahay. Walang sumasagot. Bukas yung bintana ng bahay pero nakapatay ang lahat ng ilaw. Patuloy pa rin sila sa pagkatok hanggang sa nawala na sila ng pag-asa. Kasi wala talagang nagbubukas eh. Ang sabi ni Bulang doon sa matanda,
Balik na lang tayo bukas ng umaga, Manong. Baka tulog na eh. Daanan kita sa inyo bago ako tumuloy dito. Tumangu-tangu lang yung matanda. Nang bigla na lang tumuro ito sa bintanang nakabukas. Ang sabi nung matanda, Ayun! Bulang! May nakasilip! Pagtingin ni Bulang sa bintana, wala naman siyang nakita. Kaya ang sabi niya, Ay, nako. Wala naman, Manong eh. Kung gising yun, tatawagin ako nun. Halika na. Pero ang kulit nung matanda. Paulit niyang sinasabi na meron siyang nakita. Mura pa ng mura. Nung hindi niya mapilit si Bulang, umuwi na lang din sila. Nung nahatid na ni Bulang yung matanda sa bahay, ang sabi niya, Manong, bukas ha, puntahan natin si Marites para mawala na yung iniisip mong aswang yung amiga ko. Matapos yan ay umuwi na siya sa bahay nila. Kinaumagahan, nagmamadaling nagpaalam si Bulang sa nanay at tatay niya na pupuntahan niya si Marites. Wika ng tatay niya, Oh, akala ko ba hindi mo na pupuntahan si Marites? Hihintay mo siyang pumunta na lang dito. Sagot ni Bulang, kasi tay, sabi ni Manong Lu, aswang si Marites eh. Paano naman naging aswang yun, di ba? Kasama nga natin dito yun palagi. Sagot ng tatay niya, Nako, mukhang si Marites yung pinag-uusapan ng mga mangingisda. Tuwing madaling araw, may nanghahabol dyan malapit sa talibapa. Nambabagat pa kung minsan. Nako. Pabiro pang nagsalita yung tatay ni Bulang niyan. Sagot ni Bulang, Tay naman, hindi aswang yung kaibigan ko, no? Tagal-tagal ko nang nakasama yun eh. Di na lang nagsalita yung tatay niya at hinayaan na siya. Pagdating ni Bulang sa bahay nung matanda, tinawag niya yon. Nakailang tawag siya pero iba yung lumabas. Kapatid nung matanda. Tanong ni Bulang, Nong, andyan ho ba si Manong Lu? May pupuntahan po kasi kami. Nagtatakang sagot ng kapatid ni Manong Lu. Oh, bumalik ka? Di ba kasama mo na siya kanina? Madaling araw pa nga kayong umalis eh. Nagtatakang sagot ni Bulang. Ho, kagigising ko lang, Manong. At saka usapan po namin, umaga, hindi madaling araw. Silang dalawa, nakaramdam ng matinding kaba. Magkasama silang umikot sa buong lugar pero wala. Hindi na nila nakita si Manong Lu. Sinabi na din nila sa barangay yung nangyaring insidente para meron silang katulong sa paghahanap. Buong araw silang nag-iikot sa buong lugar para hanapin si Manong Lu. Pero wala silang nakita. Kaya ang ginawa na lang nila, naghintay sila buong araw kung babalik ba yung matanda. Lumipas na ang 1 araw, 2 araw, 3 araw, pero hindi na bumalik pa si Manong Lu. Ang duda nilang lahat, kinuha to ng isang aswang. Bukod pa kasi kay Manong Lu,
May mga iilang bata na rin ang nawawala sa kabilang barangay naman. Nalaman lang nila yan dahil marami ang naghahanap sa lugar nila. Walang patid yan. Kada linggo may pumupunta sa lugar nila para lang magtanong kung meron ba silang nakitang bata. Sa paglipas pa ng mga araw, yung bahay ni Marites nagsimula ng magkaroon ng kakaibang amoy. Halos lahat ng dumadaan sa bahay na yon nagtatakip ng ilong nila. Kasi ang sakit sa sikmura nung amoy. Literal na masusuka ka kapag nalanghap mo yun. Hindi naman nila mareklamo yung bahay. Baka kasi hindi naman doon ang gagaling. Medyo dikit kasi sa ilog yung pwesto ng bahay ni Marites nun. Kaya mas una nilang tinitingnan yung ilog kesa sa bahay ni Marites. Pero yung mga kwento na isang aswang ang nakatira doon, hindi mawala-wala. Halos kalahati na sa barangay nila Bulang, pinaniniwala ang aswang si Marites. Siyempre, pagtatanggol ni Bulang yung kaibigan niya, sinasabi niyang hindi totoo yun. Todo protekta siya. At saka, wala pa namang patunay na aswang siya eh. Bakit nila pinagbibintangan? May nakakita na ba sa kanya ng harapan? Yung mga nakakakita, siya lang ang sinisisi kasi malapit yung bahay niya sa ilog kung saan sila dumadaan papunta sa talipapa. Yan palagi ang pambara ni Bulang sa mga umaakusang aswang yung kaibigan niya. Tama nga naman. May punto nga naman siya. Pahabol pa ni Bulang. Papatunayan niyang hindi aswang yung kaibigan niya. Meron lang pinagdadaan ng problema yon, kaya hindi naglalalabas ng bahay. Pero pupuntahan niya yon, palalabasin ng bahay at papupuntahin ng barangay para matahimik na silang lahat. Ginawa nga ni Bulang yan. Unang araw na pagpunta niya, ganun pa rin. Walang sumasagot, walang nagbubukas ng pinto. Tapos kahit anong silip niya sa bintana, wala siyang makita sa loob. Kasi madilim. Pero mabaho talaga. Ang sabi niya sa sarili niya, kapag bukas hindi pa binuksan ni Marites yung pintuan ng bahay niya, hindi na siya magdadalawang isip pa na pasukin yon. Kinabukasan, pagpunta niya sa bahay ni Marites, ganun pa rin talaga. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Bulang, kundi umakyat at pumasok sa bintana. Ginawa niya yan ng hapon, saktong pagka-uwi niya galing ng trabaho. Pagpasok niya sa bintana, sumabit yung kaliwang paa niya, kaya bumagsak siya sa lapag ng bahay ni Marites. Napakalagkit at lansa nung lapag ng bahay. Tapos yung amoy, sobra-sobra na. Kahit nakatakip siya ng bimpo sa ilong niya, tumatagos. Medyo hirap tumayo si Bulang nun kasi ang sakit nung pagkabagsak niya eh. Nung nakabuelo na siya, unti-unti siyang tumayo. Pag-angat niya ng ulo niya sa kisame ng bahay, kitang-kita ni Bulang yung mga nakasabit na iba't ibang parte ng katawan ng tao. Mga braso, hita, leeg, paa. Basta ang dami. Pero ang pinaka nagpagimbal sa kanya,
ay yung pugot na ulo ni Manong Lu. Nung nakita yan ni Bulang, halos para siyang baliw na nagsisisigaw sa loob ng bahay ni Marites. Paulit-ulit niyang tinutulak yung pinto para lumabas. Pero ang tigas ng pintuan, may nakaharang na makapal na kahoy. Ang ginawa niya, dumaan siya ulit doon sa bintana. Wala na siyang pake kung maiwan niya yung mga gamit doon sa loob. Basta ang importante, makatakbo siya papauwi sa kanila. Nung nasa labas na siya ng bahay, tinodo niya na kaagad yung pagtakbo niya. Pakiramdam niya nun, sobrang bilis niyang tumatakbo. Hanggang sa nakaramdam siya ng matinding pagod at napayuko siya nun habang hinihingal. Akala niya sobrang layo na niya, di ba? Pero pag-angat niya ng ulo niya, andudun pa din siya sa pwesto kung saan siya bumagsak mula sa loob ng bahay ni Marites. Para bang pinaglalaroan siya. Sigaw siya ng sigaw ng, "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Mamamatay ako! Mamamatay ako!" Nang may narinig siyang, "Shhh! Huwag kang sumigaw, Bulang." Boses yon ni Marites na nanggagaling sa loob ng bahay. Dahan-dahang bumukas yung pintuan. Unang nakita ni Bulang, isang puting kamay na may mahabang kuko na nakakapit sa pintuan. Kasunod niyan, isang ulong sumilip. Kulo-kulubot ang balat nito. Nakakalbo na. Dilat na dilat ang mga mata. Butas ang gitna ng muka. At meron itong malalaki at mahabang ngipin. Pamilyar ang mukha nun kay Bulang. Yun ay walang iba kundi si Marites. Imbis na matakot, awa ang naramdaman niya para sa kaibigan niya. Iyak siya ng iyak. Gusto niyang yakapin si Marites pero hindi siya makakilos sa pwesto niya. Para kasing may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Ang huling naaalala na lang ni Bulang, yung may ginawa si Marites na matapos yan, dumilim na ang buong paningin niya. Nagising na lang siya na nararamdaman niyang mainit at umaalog-alog yung katawan niya. Nung medyo bumalik na siya sa wisyo niya, nakita niyang binubuhat siya ng isang lalaki habang nasusunog yung bahay ni Marites. Gustuhin niya mang bumaba para bumalik sa bahay ng kaibigan niya. Hindi niya magawa kasi pakiramdam niya hinang-hina na talaga siya. Napapikit na lang siya ulit nun. Paggising niya, nasa kwarto na siya at merong malamig na kung ano ang nasa noo niya. Bimpo yun na may tubig. Napabangon siya dala ng pagkagulat. Pero sobrang sakit talaga ng ulo niya. Pilit siyang naglakad papunta sa labas ng kwarto niya. Hinanap niya kaagad yung tatay niya at nagtanong siya ng, "Tay, anong nangyari?" Sagot nun,
nakita siya ng isang magsasaka na nakahilata sa labas ng bahay ni Marites habang merong malaking itim na baboy ang sumusuwag-suwag sa katawan niya. Agad bumunot ng itak yung magsasaka at inihagis doon sa baboy. Tumakbo papasok sa loob ng bahay yung baboy. Kinulong yon ng magsasaka at nagsisisigaw yun ng tulong, tulong. Sunugin nyo na kaagad yung bahay. Nakita ko na yung aswang na pumasok dito sa loob. Agad na nagdagsaan yung mga tao para tulungan siya. At yung mga sumunod na nangyari, hindi na alam ng tatay niya. Gawa ng binuhat pala siya nun hanggang sa makauwi sila. Matapos marinig yan ni Bulang, wala naman siyang magagawa. Tama ang mga hinala ng tao doon na aswang yung kaibigan niya. Kaya buong puso na lang niyang tinanggap yon. Ang masakit lang, namatay yung nag-iisa at matalik niyang kaibigan. Ilang araw dinamdam ni Bulang yan. Hanggang isang gabi, nakadungaw siya sa bintana habang iniisip niya kung nasaan na si Marites. Nang meron siyang naaaninag na aso. Palakad-lakad yun sa tapat ng bahay nila. Ang pinagtataka niya, sobrang itim ng aso na yun. Kahit natatamaan ng liwanag ng buwan, purong itim lang talaga. Hinayaan na lang ni Bulang. Baka asong naligaw lang. Sa paglipas ng oras, inantok na si Bulang, kaya nagpasya na siyang matulog. Nung papahiwalay na yung kaluluwa niya sa katawan niya, nakaramdam siya na merong umupo sa dulo ng higaan niya. Madilim kasi yung kwarto niya kaya hindi niya makita kung sino. Nang humawak ito sa hita niya, sobrang lamig ng kamay nun. Tapos napakagaspang. Sisigaw na sana si Bulang nang magsalita ito ng, "Lang, kumusta?" Boses ni Marites yun. Nanginginig si Bulang nun. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil ba sa hindi siya makapaniwala na buhay pa si Marites. Hindi mabuka ni Bulang yung bibig niya kahit may gusto siyang sabihin. Nang magsalita si Marites ng, "Lang, pinagmamasdan lang kita habang nasa loob ka ng bahay ko. Gusto sana kitang lapitan. Pero alam kong matatakot ka sa itsura ko ngayon. Hindi kita kayang linlangin. Pasensya ka na kung hindi na ako nakapunta. Kakausapin pa sana kita nung araw na yon pero papatayin nila ako. Lang, andito lang ako palagi. Huwag mong isiping sasaktan kita. Hindi ko kayang gawin sa'yo yon dahil kaibigan kita."